Another day, another vlog. Hi everyone, it's us, Lars and Mitch. And as usual, galing ng work, pagdating ng bahay ay maghuhugas ng mahugasing baonan. The moment na pumasok kami sa bahay from work ay may kanya-kanya na kaming gawain yan ni Mitch. And bago kami dyan umuwi ni Mitch sa bahay, dumaan muna kami sa isang tindahan na kung saan nagbebenta sila ng tikoy. Last month gusto ko tong bilhin kaso hindi ko nabili, kaya ngayon napagtanto ko na why not, diba? Parang gusto ko lang siya itry ngayong February 17. So nabili ko siya for about 75 pesos. And for that 75 pesos, pwede na sa ganitong size. May nakita nga akong gin na hindi ko maubos-ubos nung nakaraang araw. Gusto ko siyang inumin kaso nga lang may work ako bukas. Isinintabi ko muna ito at may tamang panahon para dyan. So pag may alaga tayong pusa, it's a must talaga na sila muna ang paunahin kumain kasi para hindi maging pasaway. At feeling ko nagustuhan niya yung pagkain kasi kinain niya agad. Minsan kasi maarte din to sa pagkain. Andito binabad na yung mga uniform na lalabahan ni Mitch. And by the way, nakabili pala kami ng kamatis. So binili ko to ng mga 25 pesos. So ang kamatis ay isa siyang prutas pero dito sa Pilipinas ay kinukonsider siya bilang isang spices or panakot or lamas. Nakadepende kung ano ang tawag sa inyo. Pero sa amin ng Tacloban, kinukonsider siya as bilang panakot. And yes mga Mars, nagsaing na tayo ng rice para mamaya ulam na lang yung lulutuin. At since gusto ko ng kamatis ha, eto na, naghugas na ako ng kamatis. Ilalagay ko lang yan sa suka, tas pwede na yan. And by the way, bumili kami ni Mitch ng tilapia dyan sa palengke. More than a half kilo worth 50 pesos. Pwede na. Tatlong ulaman ito since 6 peraso naman ito at pwede pa ako makapagbaon bukas. So after nun is naggawa naman ako ng sausawan na nilagyan ko din ng kamatis. So I've decided na hindi lang suka yung lagyan. Lagyan ko na din ng toyo para mas masarap. Ang akala kong gutom na pusa ay ito, hindi pala niya naubos yung pagkain niya. Yung ang sobrang kulit, pasaway kasi nagugutom na siya. Parang kinukuha niya yung attention mo tapos hindi niya naubos. Ayan, natulog. Amazing talaga tong pusa ko. Hay, nako. By the way, binibinta ko na pala ito. Kung sino may gusto, message na lang sa akin. Free lang yan. Wala nang bayad. Sa inyo na lang yan. Charis, joke lang po. At dahil magpiprito nga tayo ng isda, kailangan buksan yung bintana. At pagbukas ko nga ng bintana, gusto ko i-feel yung presence ng peace. Ang sobrang tahimik. Namimiss ko tuloy yung buhay namin sa Tacloban. Na alam mong pagdating ng 6 p.m, kusang tahimik na yung lugar. Para na lang pag may special occasion kasi may video kihan talaga yon. Other than that, sobrang tahimik ng lugar namin doon sa Tacloban. And after nga maluto ng rice, eto, nagpainit na tayo ng kawali na may mantika. And syempre, pag ganyang luto, on the rescue yan si Mitch, siya na yung nagprito. So favorite ko na talaga yung tilapia. Iba yung lasa niya, wala siyang kasing katulad ng ibang isda. Kung may isda man na hindi ako magsasawang kainin, iyon ay ang tilapia. Pero isang luto lang ang gusto namin ni Mitch, ayun ay ang pritong tilapia. Try naman kami magluto ng tilapiyang paksiw, kaso nga lang hindi namin siya nagustuhan kasi nga ang lansa sa bibig. And fast forward tayo mga Mars, no, naluto na yung kabila kaya kailangan na natin ibalik na rin yung isda. At nang naluto na ang lahat mga Mars, no, ay nag-prepare naman tayo para kumain na. Halina't sabayan nyo kami kumain, kunin na yung bahaw at kumain na tayo.